So who in the Old Testament is the first model of faithful covenant obedience and in whom all future covenants between God and man will be linked? Si Father Abraham ay ang kauna-unahang modelo ng pananampalataya sa sinumpaang pagsunod sa Diyos, yung covenant, kung saan ang lahat ng covenant ng Diyos at ng tao ay magiging bahagi nito. Nagpakita si Father Abraham ng malalim na pananalig sa salita at pangako ng Diyos. Sa tuwing mababanggit ang sumpaan ng Diyos at ng tao, si Father Abraham ay laging magiging bahagi nito. Hindi naman kaila sa inyo, aking mga kapatid, talagang pinakita niya na kahit na anong hilingin sa kanya ng Diyos, pinaniniwalaan niya at gagawin niya. Napakagandang istorya po nitong si ating Father Abraham sa pangako sa kanya ng Diyos na siya ay magiging Father of all nations. May edad na siya rito po. I want you to take note. Medyo may edad na siya. Tingnan natin kung ano din ang sinasabi ng mga ilang scriptural passages mula sa Maccabees 2. No? Naalala niyo ba ang mga ginawa ng aming mga ninuno sa kada henerasyon at ikaw ay pupurihin? Hindi ba't si Abraham ay nagdaan sa pagsubok at nakita na siya ay may pananalig? Hindi ba iyan ay sapat upang siya ay mapawalang sala o justified? Yan ang mga justification, mga reasons kaya talagang si Father Abraham ay kinikilala. Sa Ecclesiasticus 44, chapter 19 verse 20, chapter 21 verse 23, sinasabi na si Abraham ang magiging naninuno ng maraming bansa na walang makapantay sa kanyang kadakilaan. Sinunod niya ang batas ng nakakataas at nakipagsumpaan na siya sa kanya. Sinunod ang batas at pinatunayan niya ang kanyang katapatan sa gitna ng pagsubok. Ang Diyos ay nangako sa kanya ng pagbabasbas ng mga bansa at susunod na henerasyon. At pararamihin sila, itataas ang kanyang mga saling lahi tulad ng mga bituin sa kalangitan. Wow. Bigyan sila ng mga lupain mula sa isang dagat hanggang sa kasunod ng mga ilog, hanggang sa dulo ng mundo. Ibig sabihin, they will fill up the earth with the descendants of Abraham. Dami naman nun. Sobra, no? Pakadami po, ano? Noon ni Pablo ang kanyang paliwanag, no? Sa chapters 15 to 17 ng Genesis. Doon siya pumikap. Mula kay Father Abraham, ang mga Hudyo ay nakipag-ugnayan kay Yahweh bilang kanyang mga piling tao. Kay Father Abraham din nakasentro ang buong lahi ng mga Hudyo, ang kanilang identity at mga pangako ng sumpaan ni Yahweh, ang pangakong ang lahat ng Hudyo ay makikibahagi sa pagdating ng Mesiyas. Totoo, pero tinanggap ba nilang Mesiyas? Nababanggit-banggit naman yan sa mga Acts, sa mga iba pang mga chapters na napag-usapan na natin. Kaya nga napunta ang pananampalataya, inalok sa mga hintil, dahil hindi tinanggap ng mga Hudyo ang salvation, pagpapaligtas sa tao mula kay Jesus. Ayaw nila, hindi nila tinanggap. Kaya ibinigay na sa mga hintil ang salvation. Sa paggamit kay Abraham naman bilang modelo, kailangan ni Pablo na ipakita na si Abraham ay justified, malinis sa mata ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Bilang modelo ng pagiging masunurin, kailangan ni Pablo na ipakita na si Abraham ay tao na justified by faith. Ang pagiging obedient o masunurin ni Abraham ay nakikita sa kanyang mga gawa. Marami po yan. Ang pinaka-popular dyan, yung sinabi ni God sa kanya, i-offer mo ang anak mo. Talaga namang dinala niya. Talagang sumunod siya. At dahil doon, hindi naman papayagan ng Diyos yun, di ba? Nagdaan siya sa isang matinding pagsubok. Paul shows that sacred scripture identifies Abraham first and foremost as a person of faith. Sa Romans 4 yan, chapter 4 verses 1 to 12. Pinakita ni Paul na ang banal na scriptura ay tinutukoy na si Abraham ay una at foremost na tao na may pananampalataya. Makikita ito, yun nga sa Romans 4, no? At pinakikita rin ni Paul na dahil dito si Abraham ay ginawang karapat-dapat sa mga biyaya na ipinangako sa covenant o sa sumpaan na naganap sa pamamagitan ni Jesucristo, at makikita yan sa Romans 4:13 to 17. Sa paglalahad nitong dalawang temang ito, naipakita ni Paul na si Abraham ay ama ng Old Covenant people at ama ng New Covenant believers. So, Father Abraham is not only representing the Old Covenant people but also the New Covenant believers. Pareho ng mga Hudyo at Hentil. Lahat sila ay justified base sa pananalig kay Jesucristo. Ang New Covenant believers, ito naman yung mga Hentil. Ang Old Covenant people, ito ang mga Hudyo. Malayo ang narating ni Father Abraham sa kanyang lahi na
pasabog niya sa buong mundo. Sa sinulat naman ni Saint Irenaeus, Bishop of Lyons, ito'y actually against heresies, no? 4:22.2. Tayo ay nahahalin tulad sa mga Hudyo at sila ay may kaugnayan sa atin sa simbahan at may gantimpala sila sa kanilang nagawa. Ang intensyon ni Pablo ay para lamang ipakita ang tunay na kahulugan ng mga tao ni Yahweh bilang mga anak ni Abraham na hintil at tagapagmana sa mga pangakong mga biyaya mula sa pangkalahatang pamana ng kaharian ng Diyos. Paul's intentions then is nothing less than to present the true definition of Yahweh's eschatological. Ito yung mga taong naghihintay sa pagdating na muli ng Diyos. Tungkol kay Abraham na ating ninuno, ano naman ang masasabi natin? Ano ang kanyang karanasan tungkol sa bagay na ito? Kung itinuring siya ng Diyos na matuwid dahil sa mga nagawa niya, may pagmamalaki sana siya. Ngunit wala siyang may pagmamalaki sa paningin ng Diyos. Ano ang sinasabi ng kasulatan? Si Abraham ay sumasampalataya sa Diyos at dahil dito, siya ay tinuring ng Diyos na matuwid. Justified. Ang ibinibigay sa taong gumagawa ay hindi tinuturing na kaloob kundi kabayaran. Ngunit ang hindi nananalig sa sariling mga gawa, kung di sumasampalataya sa Diyos na nagpapawalang sala sa makasalanan ay tinuturing na matuwid ng Diyos dahil sa kanyang pananampalataya. Kaya tinawag ni David na pinagpala ang taong itinuturing ang Diyos na matuwid nang hindi dahil sa sariling nitong mga gawa. Sinabi niya mamaya sa yung sa Salmo yan. It's Salmo na kinakanta ni David. Pinagpala ang mga taong pinatawad na ang pagsuway at ang mga taong pinawi na ang mga kasalanan. Pinagpala ang mga taong hindi na pagbabayarin ng Panginoon sa kanyang mga kasalanan. Ang pagpapala kayang ito para lamang sa mga tuli? Hindi. Ito'y para rin sa mga di tuli. Sinasabi natin, batay sa kasulatan na itinuring na matuwid ng Diyos si Abraham dahil sa kanyang pananampalataya, no? Kailan iyon nangyari? Bago siya tinuli o pagkatapos? Bago siya tinuli at hindi pagkatapos. Ang kanyang pagtutuli ay naging tanda na siya itinuturing na matuwid ng Diyos dahil sa pananampalataya niya nung hindi pa siya tuli. Kaya't siya ay naging ama ng lahat ng mga sumasampalataya sa Diyos at sa ngayon, sila itinuturing na matuwid kahit hindi sila tinuli. Pinagpala na si Abraham bago pa siya tinuli. Siya ay ama rin ng mga tuli, hindi lamang dahil sa kanyang pagiging tuli, kung hindi dahil sa sila'y sumunod sa halimbawa ng pananampalataya ng ating mismong si Abraham noong bago siya tuliin. So, nananampalataya na siya bago pa siya tuliin. Nakamtam ang pangako dahil sa pananampalataya. Mahilig sa argument si Paul, no? Sa tatlong stages daw na yan, binigyan niya yung kanyang mga arguments. Sa Romans 4, verses 3-5, ito ay nakatuon sa Genesis 15, verse 6. Inilagay ni Abraham ang kanyang pananalig sa Panginoon sa pinalagay itong gawa ng righteousness. No? Pananalig sa Panginoon na ipinalagay itong gawa ng righteousness. So, righteousness yung ginawa niya na siya ay nanalig sa Panginoon. Sa Genesis 15, verse 6. Sa Romans naman 4, verses 6-8. Sa Salmo, ito yung sinasabing awit 32, no? Nakatuon ito, mapalad ang taong pinatawad ng kasalanan at mapalad rin ang taong hindi pinaratangan sa harap ni Yahweh ay hindi siya nalinlang. Sa Romans 4, verses 9-12, sa Genesis 17 naman ito nakatuon, verse 10. Ito ang aking sumpa, covenant to, no? Sa iyo at iyong mga lahi, sumusunod sa iyo na dapat mong sundin at bawat lalaki ay dapat natuliin at circumcised. So dito, sinabi pa lang sa Genesis 17 na dito pa lang ibinaba yung utos. Pero sa Genesis 15, inilagay ni Abraham ang kanyang pananalig sa Panginoon. So nananalig na siya nung paman. Kasi ang pananalig ay isang grasya. At napaka-swerte ni Abraham at siya ay binigyan ng grace of faith na yan. Higit sa lahat, no, ang kabaitan ni Abraham ay hindi resulta ng kanyang circumcision dahil nauna ang kanyang pananampalataya bago siya na-circumcise. Abraham's righteous works might have been something to boast of to other men. Tama ba yun? Ang mga mabubuting gawa ni Abraham ay maaaring ipagmalaki sa mga tao. Correct. Dahil ang mga ito ay mabuti at sa mata ng iba ay dapat o karapat-dapat gawin. Subalit, sabi nga, tinugtong naman ni Pablo ang mga ito sa Romans 3:23-28 na hindi dapat, no,
magyabang o magmalaki dahil sa pananalig. Faith ang mahalaga. Sa nakikita natin, ang isang tao ay justified by faith at hindi dahil sa mga pinagagawa ng batas o covenant na gawin niya. Gustong ipakita dito ni Pablo na ang justification sa mga nagawa ni Abraham ay resulta ng unang stage o proseso ng justification, yung pagbibigay ng supernatural gift of faith na galing sa Diyos. Tanging Diyos lamang ang pwedeng magbigay ng grasya at pabor na ito. Sinasabi sa CCC 153, faith is a grace. Yung sabi ko sa inyo kanina. Grasya ng Diyos kayo kasi yung kung hindi sa iyo bibigay, hindi ka naman magkakaroon ng pananalig at pananampalataya. Nung nag-confess si Pedro at sabihin kay Jesucristo na anak siya ng buhay na Diyos, sinabi ni Jesus kay Pedro na ito ay mula sa aking Ama sa langit at hindi sa laman at dugo ni Pedro. Totoo, kasi by himself, hindi naman masasabi ni Pedro na si Jesucristo ay ang anak ng buhay na Diyos. Wala siyang kalam-alam, hindi ba? Subalit namutawi sa bibig niya, lumabas sa kanya. Ibig sabihin, may nagbigay sa kanya, may nagpunla ng ganong mga pananiwala at pananalig. That is the truth na binigay sa kanya through the faith. And faith is a grace. Sa makatuwid, ang pananampalataya ay isang regalo mula sa Diyos, isang banal at supernatural na katangian na binibigay sa isang tao. Bago ito magamit, ang tao ay dapat magkaroon ng grasya ng Diyos na magpapagalaw at makatutulong upang ito ay pakinabangan. Ang banal na espiritu ay makatutulong upang mapadalisay ang puso at magbago tungo sa kabutihan at ito ay dadaloy patungo na rin sa Diyos na magbubukas ng mga mata at pag-iisip upang maging madali ang pagtanggap sa paniniwala sa katotohanan.